Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong kumakalat na video sa TikTok and other social media platforms. Si Saldico nahuli cam na kumakain sa isang restaurant, hindi naman nakalagay aling bansa. Ito po yung picture, oh. Ayan, oh. So, tingnan ko ang palibot, talagang wala sa Pilipinas ito, nasa ibang bansa, most likely Europe. Napanood ko yung video, kailang hindi ko na-save. Ngayon, nagiging viral na, hindi ko na mahanap. Talagang tinatanong siya ng Pilipina, Sir, mag-attend ba kayo sa ICI hearing? Sir, kumusta na kayo? Nako, kawawa, tinakpan niya yung mukha niya, tapos lumabas sa restaurant, tumakbo. Nakakaawa ang kanyang kalagayan. Ano bang kinakain niya, no? yung Pilipina naman na nag-video. Sir, kumusta na kayo? Talagang kumaripas ng takbo. So, anong ibig sabihin nun? Tinakpan niya ang mukha niya, ganyan, no? Tapos, tumakbo. Iniwan niya yung pagkain. Ibig sabihin, he can always, Saldico can always run, but he can never hide from the, yung mapanuri o yung mata ng Pilipino. We are all over the world. Yan ang kagandahan nating mga Pinoy. Kasi kahit sa ang sulok ng mundo may Pilipino. Kaya, hindi talaga makakapagtago si Saldico. Hinahanap siya ng mga Pilipino kahit saan. Kilalang kilala na yung mukha niya. Kung mayroong I don't know, how do I describe it? Pinakasusuklaman na Pinoy. Isa na yan si Saldico dahil klarong-klaro na yung kanyang mga ginawa eh. Ito, mayroon akong nabasa na article sinulat ni Attorney Wilfredo Garrido. Paano daw sumabog itong flood control anomaly na ito? Na kung saan ang bida, yan na yan, si Saldico. Kasi ang ipinagmamalaki ng Malacanang ni Auntie Claire, isiniwalat daw ni Bongbong Marcos. Kaya, naging hero pa si PBBM dahil siya daw ang nagsiwalat tungkol nito. But, yung article na binasa ko, hindi. Hindi si Bongbong Marcos ang nagsiwalat. Nagsimula ito, una, yung pagsisiwalat ng Pangulo ay pagmamayabang yung SONA niya last year. Doon nagsimula yung ipinagmayabang niya, 5,500 flood control projects na natapos na. And then after that, na-fact check ng Bagyo Katrina. Kaya, si Dr. Richard Mata, sinagot niya yung pahayag ng Pangulo o ni Auntie Claire. Hindi si PBBM ang nagsiwalat. Sabi ni Dr. Richard Mata. Hindi po, sabi niya, si Lord po ang nagsiwalat. Kasi nga, kung hindi dumaan yung Bagyo Katrina, kung hindi sunod-sunod nga nagkaroon ng bagyo at baha, kasama ng amihan, pagkatapos na ibida ng Pangulo ang kanyang mga flood control projects, hindi yan mabubuking. So, unti-unti, yung revelation ng flood control project na ito, tinatanong, nasaan yung flood control? Nandyan, na-overwhelm lang. And then, yung parang turning point o tipping point, yung interview ni Corina Sanchez at Julius Babaw sa mga Diskaya couple na kung saan ibinida ang halos 40 luxury cars, yung yaman nila, doon na nagalit ang taong bayan. Yun ang simula. Kaya ang Pilipino nakatutok na dito hanggang ito pagdating ng Pangulo galing sa US, July ata yun. Nadat na niya yung sunod-sunod ang mga baha. Tapos sabi pa naman ng Pangulo nga, this is now the new normal. Huwag na tayong magtaka na kung may bagyo
talagang magbaban. New normal na ito, tanggapin na natin. Yun na. Lalong nagalit ang taong bayan. Nadagdagan yung galit, yung ang ipinakita ni na Julius Babaw at Corina Sanchez, yung interview nila sa mag-asawang Diskaya. Wala na. Viral na talaga. Hindi na mapigilan ang pagputok ng iskandalo ng flood control project. Kaya ang Pangulo, napilitan na lang siya sa kanyang SONA this year na mahiya naman kayo. Substandard, guni-guni ang iyong mga proyekto. And then nagbisita na siya kunuhay. Yun na. Yung ipinagmamayabang niyang flood control project, mga guni-guni substandard pala. At ito, si Saldico, parang hindi siya maingat. May paper trail yung ginagawa niya. Kaya klaro ngayon sa ICI investigation, ang payag ng ICI, 22 billion ang recorded with paper trail na naibigay ng mga contractors o ng mga DPWH officials sa kanya. Kaya hindi siya talaga makapagtago. Kakasuhan siya. Kaya ang problema, paano siya mapapanagot? Paano magkakaroon ng hustisya? Wala naman siya dito. Ito nga. Hindi lang nabanggit kung anong bansa ito kumakain siya. Siya talaga yan, no? Most likely, Europe. Bakit ayaw i-cancel ng administrasyong ito ang kanyang passport? Kaya kung i-cancel lang sana, mapipilitan siyang uwi dito, baka maipit siya, ikakanta niya ang kanyang amo, ang kanyang pataas. Kaya lang, sa tingin ko lang hindi na babalik si Saldico dito. Diyan na lang siya magliwaliw para ligtas ang kanyang mga kasamaan. Sa tingin nyo, magagawa niya lahat yung ginagawa niya na siya lang? No way. Kaya sabi nga ni BP Sara, di ba? Tama yung sabi ni BP Sara, 2 tao lang ang nagko-control ng budget sa Pilipinas. Saldico and Martin Romualdez. So ngayon, nung una, tinatawanan nila si BP Sara. Ngayon, ito na ang prueba, ito na ang resulta. So, kung may pinakakawawang nilalang ngayon, Pilipino, baka ang number 1 ng pinakakawawa si Saldico dahil nga palaging takbo ng takbo, kailang hindi siya makapagtago sa mapanuring mata ng mga Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na ni ang matagaan og yero na mag-atop na siya karon. Atop na gid ko karon. Sige. So, kung muulan, tuluan kay ang ilang balay. So, karon kuya, pila na ni katuig inyong balay busa na kuan na, tuluan na kayo kung muulan ay nani na 10 years. So, 10 years na ang inyong balay busa tuluan na kayo kung muulan. Tungod sa kaisod ay pwede mo pulihan ang misin. So, unsa imong trabaho kuya? So, farmers lang ka kuya. So, nagtrabaho lang siya sa yuta. So, si kuya, nana kay anak kuya? So, na siya anak isa. So, ay pagin mapulihan daw ang ilang yero nga guba na. Salamat kay sa Ginoo nga makatap na gid ko. Sponsor. Sige kuya.
Lansang ba? So managid og atop si Uncle. So dili na gid siya tuluan. So nagtinabanga sila sa iyang anak. Ay inuan salamat sa Ginoo sa nag-support sa. Ginawa ko nadagang pa yung matawang. Sige, salamat po.